Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:13 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayang hapon Western Visayas, mayang hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Mga kaabyanan, Martes kirisyon kita Hunyo 2 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabyanan, sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, pila ka mga updates from Police Regional Office 6 Storyhanta diri sa aton nga pagpangalagad. Nag-courtesy call subong aga si Prosecutor Flosimer Chris Gonzales, Chairperson sang Legal Cooperation Cluster kag Joint Focus Legal Action Team kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director sang PRO6. Sa pagbisita ng istoryahan ang padayon nga pagpabaskog sang coordination sa kapulisan kag prosecution service para mas mapadasig ang pagresolba sa mga kaso sa Western Visayas. Suno sa duha ka opisyal, importante ang mas talunsay nga koordinasyon para masiguro nga sige-sige ang pagdulong sa hustisya kag mas epektibo nga mapatuman ang mga legal nga tikang para sa mga nagalapas sang layi. Mga kabyanan, ang focus gid sinino sang legal cooperation cluster, mga kabyanan, muni silang nagabulig man sa campaign against insurgency. Quinse minutos magaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Samtang sa anti-drug operations, mga kabyanan, madamo-damo nga supply sang illegal nga droga na naman ang nakumpiska sa sustained operations sang Police Regional Office 6. So istoryahan taman ina karon diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa ibang panaton nga balita, ginpangunahan ni Brigadier General Randolph Tuanyo ang isa ka meeting o po ng pila ka mga opisyal sa Western Visayas para istoryahan ang security preparations para sa nagilapit nga presidential visit sa Western Visayas. Tagaan sang importansya ang talunsay nga koordinasyon, ang pagplano man kagugot nga pagbantay sang tanan nga units para masigurong safety sang tanan nga tambong kag sang mga pumuluyo. Hinamando man sa tanan nga units sang Police Regional Office 6 nga pabakuron ang koordinasyon sa iba pa nga ahensya sa gobyerno kag mga LGU o
para masiguro ang talunsay nga pagpatuman sa mga kinahanglan nga seguridad. 17 minutos mga kaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Mga kabyanan, sa bahay naman sang Iloilo Police Provincial Office, nag-viral man ining shooting incident na nagluntad sa barangay Baybay Norte, Miag-Aw, Iloilo. Ang tiruhay na imnanay mga kabyanan, hasta sa wala sang may pagintindihan may tiniruhay nga natabo. Kag ang masakit sini kay ang napatay nga suspect or ang napatay nga biktima nagasaulog sang iya kaadlawan man sang May 31 kag napatay man siya May 31. Ang suspect sa pagpangtiro si alias Apa, taga Zone 5 sang nasambit nga barangay. May pagbinaisay ini sila sang biktima nga si alias Alvin. Residente man sang Zone 5, isa man lang gali sila ka sityo. Kag ara sa local fish landing area. Ang duwa naka-ara sa impluwensya sa makahulubong nga ilimnon. Kag ang natabo sini tapos ang sinuya ay nagpuli ang suspect sa balay kag nagdala sang armas. Gintiro ining biktima sa abaga kag ulo. Mga personnel sa Miag-Aw Municipal Police Station kaupo ng MDRRMO nag-respond sa insidente kag gindalang biktima sa Gimbal Hospital. Unfortunately, gineklara ang biktima nga dead on arrival sa attending physician at around 11:46. Nagpatigayon ang Miag-Aw Municipal Police Station sang follow-up operation na nagresulta sa pag-aresto ng suspect. Tasig lang man nadakpan na yun approximately 11:50. Wala gani 10 minutes nadakpan na yun. Ang suspect ara subong sa custody sang police pending sang filing sang appropriate criminal charges. Amo na ako mismo mga kabyanan kita naghatag kita sang panugyan bala sa aton mga kauturan. Pag-abot sa imnanay dapat maghalong gid kamo sa mga ginaupdan ninyo kay why ka makahibalo may mga tion gid na iya nga abot sa punto nga wala kamo nagaintindihan asa sa uli may mga binunanay na okay lang na kung makasalbar ka, what if mapatay ka. Kag ang imnanay dapat may limitasyon kung balaan mo bala nga do sobra na gid. Dapat ganin di mo na pagulaton nga do galango-lango kana balaw or ang isa sa nakita ako dipindi man ina sa batasan sang tawo. May ara nga tawo nga for example naka-shot. After sang shot makainom perti kasabad. Dira nag-umpisa nga sinuya ay maginitay ang ulo. Ako hindi ko lang paghihambalon ang lugar kaagi man one time kita mga kabyanan ako 35 naman kita pero never kita ya nag-intra sa mga gamo-gamo na ya mag-imnanay kita ya mismo mga kabyanan nagabulig kita pacify sa mga ginamo bla. Amo na gani isang delikado kay kisa ikaw pang nagatambag, ikaw pang mabunan. Minadumduman man ko na taga-amon, nagtambag lang. Siya pang nabunan patay. So muna hindi ko ito malipatan kaya do 15 years ago, mga week before graduation, may ginkaduan ako nga ginhagad ako kay do nadumduman ko to birthday party to sang Thanksgiving kay nakapasar siya sa sa nursing board. Nanghagad inom-inom dito sa Ilabalay. Suod ko man nga abyan ang ginkatuan ko. Galing kay may ara man dira nga nakainuman nga do kursunada ako. Bunang hambal. Asa sa ulihi mayo lang kay nakapuli nako. Kag ginistoryahan ako sinasang amigo ko nga ay mayo lang nakapuli kadayon kay kursunada kasang amo ni. Kita mo bisan ikaw nga wala ka sa may ginahimo makursunadahan ka pa. So
pilion mo gid pilion mo gid ang mga ginakaduan mo, or kung kisa hindi mo gid mapaktan may ara gid na yang mga tawo bala yang gapangita na lang yung balasang bagay nga gamuhon para nga pero pasalamat lang kita sa to, wala man sang may natabo sa aton, pero muna dapat kung tani birthday party sinadya ka mo maabot pa sa punto nga magtiniruhay bala ang batsagon sini sa pamilya kay kita akong video, grabe gitong wawaw bata pa 26 anyos, may mga nakuha mga nga information dira may mga amigo kita dira sa Baybay Norte ngati naghambal ngati may dugin tampa mutang issue hasta sa nag-init tong ulo sang suspect ari verify tablanay para mas klaro pag itong information kay ang natuhoy bala sa baisan bala nga amo na bala pero dapat sa imnanay kabalo kita kun okay are ang natabo sini birthday, okay, upod sila inom tapos ining si Alvin nga si Alvin amuning biktima kung okay, si Alvin. Okay. Alvin, tama. Si Alvin, alias Alvin, amuning biktima. Tapos, gintampa niya ining biktim, ang suspect nga si alias Apa. Amo na ngati, nagpuli si Apa, kag nagwa pusil, kag gintiro si Alvin. Birthday niya pa sang gabi, ginkantahan pa. Inkantahan pa. Tapos, pagka tigaling mga amo ni oras, alas 11, pasulod na alas 12. Kung nag-umpisa ka mo inom, butang tabi nag-umpisa sila inom mga alas 6, alas 7. Pag abot na yung mga alas 12, hubog ka na. Pila na nakabutilya, kabir na inom ninyo. Pila na naka-ESQ. Pila na naka-dark ang naubos ninyo. Diba? Dapat kabalo ka mo Kabalo dapat ka mo kung hasta diin lang ka mo dapat. May limitasyon ang pag-inom. Or kung gusto mo man magpadugay-dugay inom, dapat kabalo ka man mag-pacing sang imo nga pang-inom, di ba? I believe ang mga manginginom tadira nga mga kauturan makarelate man sini ngati galing ang beer abi or ilimnon. Pag nakaumpisa ka na tagay, isa do hindi ka na maguntat Sige na bala bisan hubog ka na, gamba ka hindi ko hubog Damo lang inom ko. Di ba? May mga amo na bala. Pero hindi ka aware nga hubog ka na. Gina-deny mo lang. Di ba? So muna kabay pa magserbi ining leksyon sa aton. Nga dapat kabalo kita kung hasta diin lang kita. May limitasyon kita sa mga imnanay. Kaya way kita kabalo Kagti ang isa pa gid kun di mo sunado mga upod mo dira. Galing kiti amiguhay ka mo Baga, ululupod man lang ka mo. Muna nga, isa pagid, kung balaan nyo man lang nga may mga upod ka mo dira sa ilimnan, balang nga do masabad, nga do mapikon ka bala. Diba? Hindi ginaya maibitar, maabot kinang punto nga may mga masabad, may labutawon ka, mapikon ka, sa sauli, magsinumbaganay, okay lang na ang sinumbaganay. Pero kung may mga gabutay na sang pusel, o kung binon-anay, di dira gidang dako tagid nga problema. Good news para sa aton nga mga motorista, may rollback na naman subong adlaw. Mustahon ta ang obserbasyon sa aton nga kaupdanan sa field. Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Kalipay Paul sa pila ka mga motorista ining ginpatuman nga big time rollback subong adlaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Botod dako ni kaysa diesel 8 pesos ang rollback halin sa 80 pesos, 81 pesos sa aton ginang pag-check sa isa sa dako nga gasolinahan sa may Petron La Paz. Ara sa 72.40 ang presyo sang litro sang diesel. 4 pesos naman ang ginubo sa bahin sang gasolina, 4 to 5 pesos
ang ginubo sang unleaded kag ang premium, no. So ang mga motorista kagina nakita naton nga nagdagsa sa pila ka mga gasolinahan kay ti gusto man nila makakinot kag yawat pa ang ining rollback o kunang big time rollback. Nagalaom sila nga tani kuno masundan pa sa duson yang simana kay ti daw halin sang ginpatuman ining big time rollback sa nagliligad ng mga binulan, nagsaka ang presyo sang gatong minimal kagamo naman ni ang pagpanaog yang daw medyo dako-dako ti para sa mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, amo ini ang ila sini nga ginahulat nga kuntani magnubo-nubo pa kay ti isang una ang diesel aragid sa daw 54, 58 pesos ang range bago nagsaka ang presyohan ay sa world market kasunod sa natabo yang konflikto sa may Middle East Paul. Mayugid nila. Nami ni kay amat-amat na gid nubo kag ti makabawi man niya aton mga drivers sa pila ka semana man to balang terrible man ang mahal to sang krudo. Ti ang timing gid sini kay sa nagliligad nga sinimana man, no, sige-sige ang distribution sang cash relief assistance kag fuel subsidy sa aton siniyang mga beneficiaryo plus pa ining ginpatuman nga rollback subong adlaw. Sa piyak nga bahin Paul, ginakalipay gid sang Department of Public Works and Highways nga i-anunsyo nga sa subong fully operational na gid ang bag-ong rehab nga buhang flyover. Kung matandaan, ining buhang flyover kapila ini ginbisitahan ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos nga nakitaan nga may guba siya sang nagligad nga January 2006. Sa report sang DPWH ginakalipay nila kaya mayo nga balita sa during the time sang rehabilitation natapos nila ini earlier 15 days earlier sa target completion, no, supposed to be May 15 ang target completion sang sining rehab na ginpatigayon sa buwang flyover pero natapos nila ini early pa April 30 natapos ang ining ila siniya nga repair ti dako gid nga bagay kag isa ini sa mga mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH pagi kay Secretary Dizon nga tapuson gid on time tiari ginapabugal gid sang Department of Public Works and Highways nga 15 days earlier ang completion sang sining repair sang buhang flyover nga sa karon dako ang bulig sa aton sining mga motorista especially ang mga nagakadto sa mga probinsya nagahalin sa Roro, Dumangas, padulong sa ibang nga parte sa probinsya sang Iloilo kag nakabulig sa pagpasanyog sang ekonomiya man sang bilog nga Western Visayas Paul. Okay. So we hope no nga ma-sustain ina para sa padayon man nga pagsanyog sang aton lugar. Amo na madulong naton nga balita para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mayo ni kiti sige-sige ang rollback. Parang malay nyo magdamo pagid no, galaom mga motorista ta nga magpanaog pagid. Iti makabangon man kita may man bla. May pero ang isa gid nga na-observe ko subong, nami ang iban sa mga kaupdanan tabala nagasakay sa public transport. Isa kung nakasakay kita sa mga tradisyonal nga jeepney, 15 pesos ang plite, may kambyo pa dapat wala na nila ginakuha. So kumbaga bala nagapabiling gid nga buhi ang bayanihan sa aton. Kag padayunon tay na kung may mga nagakinahanglan bala sang buligan ta. Kay balaan mo ang mga kauturan tani, mga jeepney driver tani, grabe niyang sakripisyo nila. Why ni sila yaga pangawat? Why ni sila yaga pangawat para lang maka-provide sa ilang nga pamilya? Buligan tani sila. Kay amo ning kinahambal bala sa Filipino nga lumalaban ng patas. Buligan ta ang mga kauturan nga nagakinahanglan, deserving bala, buligan. Kay iti balaan mo man ang mga balaklon subong terrible ka mahal. So amo ning aton nga paagi para makabulig sa aton nga transport sector. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
32 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, V, X at Z.
They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang.
Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 42 minutos makaligid sa taknang alas 2 sa hapon, paday ka mo nagapamati. Diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Good news para sa aton mga kauturan, libre na ang transaction fees sa mga selected online government payments. Umalihin June 1 to December 31, 2026 gamit ang QR PH. Kung abulig ini, no, para makatipid ang mga kauturan ta sa sining galastuhan, no, subong ati hara kita sa energy emergency. Magluwasin na, no, gin panubuan man sang nagligad sang Land Bank ng ila InstaPay transfer fee halin sa 15 pesos, 8 pesos na lang ini. Kung may mga balayran ka, mahapos gid ini mga kabyanan, hindi ka na mabudlayan. Kagti, kung may mga balayran ka, hindi ka na magkadto kaysa sa establishmento, bayad ka na lang online, GCash, bank transfer. Mas mahapos ang pag-transfer sang kwarta, pero dapat maghalong ang aton mga kauturan. Kaya ang iban, balaan nyo man ang iban ng mga scammer, tagapangita lang sang opportunity, hindi tapag tagaan opportunity ning mga manugtuntungan ni. Niyara na one time nga may problema ako sa GCash. Nag-comment ako sa page sang GCash, ba may nag-message dayon sa akon. Ri, buligan ta ka. I-send mo dayon ng one-time pin, ba sa katunto. Pero kung ano ka ha, kung dasig ka magpate, do mapatihan mo lang ang page nga nag-message sa imo halin sa GCash. Pero pag nangayo sang one-time pin sa imo, let's say, may send ako da, amo niyo, one-time pin, isend mo balik sa akon, hindi mo gid pag-send. Eh sigurado, ubuson niya na ang imo nga balansi sa GCash. Siyempre, balaan niyang number, mga isang number. Una, hatag mo na yung number. Hatag mo tong number. Hatag mo pag itong ngalan mo. Pag ginhatag mong one-time pin, sigurado, ma-access niya na dayon. E balaan mo ang process na, for example, sa GCash, let's say, i-access mo ang GCash mo sa iban nga phone, mayuon niya lang ng number mo. Una na, code mo dang number. Mangayo na siya sang one-time pin. Ang one-time pin, ginapadala ina sa number mo. Pag ginhatag mo na, sa scammer, ma-access niya dayon ng account mo. Unless kung may ara pagid nga security feature ba lang itsura mo, may mag-login ka bala, may biometrics login ka, itsura mo bala ano mo lang, paatubang mo lang sa cellphone mo, ma-access mo dayon. Ti ara pasi maka ano ka may ano ka bala, may safety feature ka pagid para nga hindi madali-dali buksan. So muna no, kadamog sa mga manugtunto subong so maghalong gid kamo. Pero good news gid ini no, ining development. Kasi may mga libre nga mga online government payments na. Mga kabinan, sa pagbisita naman ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Kapitbahayan Elementary School para sa Brigada Eskwela, liwat ngayong pabaskog. Sini ang promisa sa administrasyon sa mga kabataan nga Pilipino. Inabi-abi sa Presidente ang pagbuligay sa komunidad. Kiti ang government aragid sa paghatag sang mga kinahanglan para madulong ang kalidad nga edukasyon.
47 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa ibang panaton nga balita, top 6 regional wanted person may kaso nga rape na dakpan sa Barangay Inapoy, Kabangkalan, Negros Occidental. Ang suspect, ginikilala nga si alias Med, taga Barangay Purog, Pututan. Ang suspect, no, ang ara na sa kustudiya sang Pututan Municipal Police Station, wala sang piyansa nga ginrekomendar para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Iti rape ining kaso niya. Namigid kay nadakop na ining mga may mga kaso bala. Kaya kita kabalo basi may mga pwede pa sila himuon sini kung hindi sila madakpan. Ang Iloilo Police Provincial Office sa pagpamuno ni Colonel Bayani Razalan, padayon ang mabaskog nga kampanya kontra wanted persons sa gud maproteksyonan ang mga pumuluyo ng manginhilway sa krimen ang bugos nga probinsya sang Iloilo. ...48 minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa ibang panaton nga balita, kiti bag-o no ining opisyal sang Police Regional Office 6 nagbisita man subong aga courtesy call si OCD Regional Director Raul Fernandez sa office ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa ilang pag-istoryanay, taganik talupangod ang pagpabaskog sang koordinasyon sang OCD kag PRO6 labi na sa disastrous preparedness, emergency response ng iban pa nga public safety concerns. Subong may bagyo, tig-ululan na, importante gid nga maistoryahan ang pagpanghanda. Iti sa kada komunidad may pulis kita nga nakahanda gid nga magbulig kung may mga emerhensya kag kalamidad. 50 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Minapasalamatan tang aton mga kaupnanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Caipang sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito